Mula kay Philippines Trending News mga tol, ito na nga ba talaga ang posibleng pagmulan ng ikatlo o posibleng maging mitya ng magiging ikatlong labanang pangdaigdig mga tol? Dahil nga samot-sari ngayon ng mga kaganapan no, na nababalitaan natin sa Russia, sa Middle East, sa China, Taiwan, tapos dito sa West Philippine Sea mga tol. So panoorin natin 'to dahil kailangan nating malaman o kailangan tayo maging aware sa mga balita na may kinalaman ngayon sa mga kaganapan. Lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea na patuloy tayong binubulas no ng mga sigang bansa katulad na lamang nitong China. Well anyway, bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapwa makakahanap na maganda at mabuting paraan ng Pilipinas at Ukraine sa mga kinakaharap nitong hamon. Ikinalugod din ng Pangulong Marcos ang pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa ating bansa sa kabila na rin ng mahigpit na travel schedule nito at nagkaroon pa rito ng panahon para bumisita sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na Naghahanap na rin ng Ukraine President ng mga panibagong kakampi mga tol no? At talagang bumiyahe papunta rito sa Pilipinas. Dahil pareho lang ang sitwasyon natin di ba? Sila sa Russia, tayo naman sa China. malaking bagay ang pagtungo sa bansa ni President Zelensky upang mapag-usapan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Sa pagpupulungan ni Pangulong Marcos at Ukraine President Zelensky sa palasyo ng Malacanang, sinabi nito na nakakatuwang magkita sila upang talakayin ang mga isyong karaniwan para sa parehong bansa. Ayon nga sa presidente, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon ni Zelensky na magpulong habang siya ay nasa Singapore. Ang Pilipinas nga ay nahaharap sa patuloy na pambubuli din ng China at tangkang pag-angkin sa territorial waters ng bansa. Habang ang Ukraine naman ay patuloy din na pinagtatangkaan na sakupin ng Russia. Dagdag pa ng Pangulo na hangad lamang sana nila na ang pagkikita nila ni Zelensky ay isa sa mas maganda pa at kaaya-aya daw na sitwasyon. Itong hindi ayuda kundi kalayaan daw sa pangingisda ang nais mangyari ng ilang grupo ng mga mangingisda dyan sa parte ng West Philippine Sea. Yes! Walang kaayusan. Ito pa rin ang nakikitang sitwasyon ng karamihan sa mga mangingisda sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang naging sentimiento ni Fernando Hicap, chairman ng Pambansang Lakas ng kilusang mamamalakayan ng Pilipinas sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radyo Dagupan. Sinabi nito na kung noong taong 2021 ay halos mawalan na sila ng kabuhayan dahil sa maliit nilang nahuli sa pinagtatalo ng karagatan, ay mas lalong malala pa rin ang kinakaharap nilang sitwasyon sa kasalukuyan. Aniya na sa kabila ng mga isinasagawang aktibidad ng bansa sa West Philippine Sea, kabilang ng balikatan exercises at pagtatayo ng symbolic marker sa teritoryo ng bansa ay wala itong nagawa upang ibsan ang sitwasyon sa nasabing lugar. Bagkus ay lalo pang tumindi ang pangaharas ng China laban sa mga tripulante at mangingisdang Pilipino. Pagigit pa nito na masasapat kung magiging malaya at walang takot sila sa makapaglayag at makapangisda sa sariling teritoryo ng bansa. Pagdidiin pa ni Hicap na sa oras na mawala sa bansa ang West Philippine Sea ay magiging malaking dagok ito sa bansa, hindi lamang sa mga mangingisda na maaaring mawala ng hanap buhay, ngunit gayon na rin ang tuluyang pagkasira sa lokal na produksyon ng isda sa bansa, lalo na ngayon na nagpapatuloy ang mga proyekto na sumisira sa katubigan sa Pilipinas. Biktima kami ng China dahil sa pangbubuli at pangaras. Biktima rin kami ng no-sell zone, no? Ng inilunsad na balikatan. Kaya nga nanawagan tayo na hindi talaga solusyon, no? Yung gira ang tumuhin. Masigit yung panawagan natin. Resolve sa mapayapang paraan, i-demilitarize, no? Umalis ang lahat ng tropa ng militar o presensya ng mga armadong malabo yun yung sinasabi niya. Maganda sana, oo, wala talaga militar dyan. Pero sa tingin ba natin mga tol, pag umalis ang militar ng Pilipinas at saka ng US dito, aalis din ng China? Hindi. Mas lalong ang gusto nila yun dahil wala na talagang balakid sa landas nila Balakid dun sa gusto nilang mangyari na maukupan na talaga ang kabuuan ng West Philippine Sea. Ibang klase paggaganid nitong mga to. Person ng anumang state dyan sa West Philippine Sea at hayaan, na-resolve nito sa mapayapang paraan. At kilalanin na ang West Philippine Sea ay traditional fishing ground at ang South China Sea ay communal fishing ground ng iba't ibang bansa. Well, wala yan sa Pilipinas. Problema ng China yon dahil hindi nila kinikilala ang West Philippine Sea as exclusive economic zone ng Pilipinas.
Amerika at China, mga sangkay, sinermonan po ni Bongbong Marcos. Tuloy po tayo sa ating mag-uusapan ngayon. Itong kasi si BBM ay mukhang nagpagalit po sa China at Amerika. Ayon po dito, mga sangkay, US, United States of America and China must manage rivalry in responsible manner. Kasi mga sangkay, itong China at Amerika, sila po talaga yung matatawag po natin ngayon na nagtutunggalian pagdating po sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya, pagdating po sa sandatahan. Sila pong dalawa ay mainit na mainit. Lalo na po pag-usapan po yung tinatawag na trade war. Pagdating po sa mga negosyo, globally, Amerika and China, mga sangkay, ay patuloy po na naglalaban. Ngayon, ang may potensyal, mga sangkay, na magdala sa atin sa digmaan, pwedeng China, pwedeng Amerika. Itong dalawang to. Nadadamay lang tayo, mga sangkay, kasi syempre mayroon po tayong claim sa West Philippine Sea. Siguro kaya nasabi ni Sangkay dyan na pwedeng China o pwedeng Amerika. Kasi ganito, mga tol, kung magsisimula ang China ng gera sa West Philippine Sea, China nagdala ng gera sa Pilipinas. Ngayon, kapag ang China naman ay ginera ang Taiwan, ang maghahatid naman ng gera sa atin is Amerika dahil posible tayong madamay doon. Dahil nga, syempre kapag ginera ng China ang Taiwan, to the rescue tong United States, at dahil nga meron tayo mga base militar dito, posible daw yan maging target ng China, no, para hindi makaresponse ang Amerika. At syempre, pag tinarget nila yan, automatic damay na tayo doon. At the same time, pag ginera nila ang Taiwan, marami tayo mga OFW doon na madadamay, mga tol, no? So, yun ang sigurong ibig sabihin dito ni Sangkay dyan. Tuloy natin. Ngayon, damay po tayo. Ginagamit din po ito ng US na hagdan para magkaroon po ng issue against China. At itong China naman, mga sangkay, ginagamit po yung kanilang lakas para mambuli sa Pilipinas. At ginagawang rason ang US na dahilan ng kanilang ginagawa. Diba? Actually, hindi lang naman na US ang kalaban ng China. Marami ding iba eh. Diba? Dahil sobrang pagkaganid nga nitong bansang to, ang dami nilang kabangga. Ang dami nilang kaaway, mga tol. Kaya talaga darating ang panahon, mapagtutulungan to eh. Parehas po. Parehas mahalaga itong mga bansang to, pero parehas po may potensyal na manggulo sa ating mundo. Ngayon, ito pong sinabi ni BBM, matindi ito, mga sangkay, sabi. Hindi lang yan, pati North Korea. Kahit maliit lang yung bansang yun, may potential din yun dahil iba ring klase utak ng leader doon. Sabi ko nga sa inyo, ako gitna ako, wala akong pinapanigaw mga politiko dito, pero pag may nakita akong tama naman, pag-usapan po natin. Sabi po ni BBM dito, President Ferdinand Marcos Jr. has acknowledged the importance of the United States and China to the peace and economic evolution in the Indo-Pacific region. So, in-acknowledge daw po ang halaga ng Amerika at China nitong ating presidente, si BBM. Okay. Mahalaga po talaga ang China at Amerika. Kumbaga sila ngayon po yung tinitingala ng maraming mga bansa, di ba? Yes, tama naman, mga tol. Hindi naman natin maitatanggi yun. Pagdating sa mga production o produkto sa kalakalan, mga tol, mahalaga ang papel ng China sa buong mundo. Ang hindi lang talaga maganda, mga tol, itong ginagawa nilang pangangamkam o pangaangkin ng mga teritoryo, mga resources na hindi na nila sakop. Inaalisan nila ng karapatan yung ibang mga bansa. Katulad na lamang dito, mga tol, sa West Philippine Sea. Sila yung pinakamarami nakukuhang isda tapos ibebenta rin naman sa atin. Pwede naman tayo na lang, di ba? Ang manghuhuli ng sarili nating isda para sana mas mura. Isa pa, yung mga langis, mga tol. Imbis na tayo mismo yung mag-harvest ng mga langis dito sa West Philippines, hindi natin magawa dahil pinipigilan nila tayo dahil balak din nilang angkinin yan eh. Ang China, kung titingnan nyo mga sangkay, yung mga syudad ngayon ng China, malago na. While ang America is a long time, kumbaga mayroon na po silang naitanim. Mayroon na po silang ugat na nananalaytay. Na ito po yung gustong mangyari ng China, na magiba po yan. At gusto nila, sila ang makaangat. At itong Amerika naman, para hindi po sila maungusan, gusto din po nilang mangyari na mapabagsak din po itong China, mga sangkay. Ganun po ang kanilang ginagawa. Ewan ko, ba't ganun na mga isip nila? Pwede naman magtulungan na lang para sa ikauunlad ng buong mundo, no? Pero gusto nila talagang pagalingan sila eh. Kaya medyo magulo po ito, no? Mayroong mga kampihan na nangyayari.
in his keynote address at the opening on the 21st edition of the International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue in Singapore, the president said China's determining influence over the security situation and the economic evolution of the region is permanent. Baga, yung impluensya ng China talagang sa situation na to okay, sa security situation at sa ekonomiya, kumbaga pang permanente na. Malago na po ang China. So both of them, especially yung China, kasi dito po yan sa Asia, no, mayroon po silang halaga sa Asia. Not just in the Philippines, but sa buong mundo, mga sangkay, or Asia. Sabi po dito, however, the chief executive told the forum that the stabilizing presence of America is crucial to regional peace. Oh. Ni-real talk din po dito ni BBM. Na kumbaga, ang presensya din ni nitong Amerika ay kumbaga crucial pagdating po sa pangkapayapaan ng rehiyon. Alam ko kasi, mga sangkay, itong Amerika, hindi naman sa every time kasi na pumapasok ang US, mayroon pong gulong nagaganap, di ba? Ito yung nangyayari sa Ukraine. Di ba? Kumbaga, kaibigan Bago pa naman pumasok ang Amerika doon, nagkagulo na yung Ukraine at Russia. Natin ang Amerika, pero ang presensya nila minsan pwede magdulot ng hindi magandang situation or pwedeng magdulot ng kapayapaan sa isang bansa. Pero kadalasan kasi mukhang nagkakaroon po ng away, nagkakaroon po ng gulo, no? Crucial for regional peace. Sabi po dito, the continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Sabi po ni BBM, it is never a choice. Both countries are important. Kumbaga, galing ang ni BBM. pagpapatuloy daw po na, kumbaga, na presensya po nitong China at Amerika, hindi lamang siguro ang tinutukoy niya dito mga sangkay sa Asia, ay mahalaga. Pero kailangan pong pag-aralan mabuti na ang kanilang tunggalian ay mayroong maayos na patutunguhan, hindi po yung magdudulot po ng problema sa iba't ibang mga bansa. Pero alam niyo mga tol, eto lang kahit na may tunggalian itong bansang tong China at saka US, payapa sana dito sa Indo-Pacific region kung ang China ay hindi masyadong nag-e-expand ng kanilang territory, mga tol. Kasi yun ang problema sa kanila diba? Yun ang problema talaga, mga tol. Halimbawa na lang ang ginagawa ng China dito sa South China Sea. Sinakop nila yung almost 90% ng South China Sea, mga tol. Kahit alisin mo sa picture o sa usapan ang Amerika, sabihin natin wag silang mangingialam. Sige, wag silang mangingialam, wala silang pakialam dito. Meron pa ring kaguluhang nagaganap at meron pa ring tensyong nangyayari dahil nga hindi naman syempre papayag ang Pilipinas na ipapamigay na lang natin ang West Philippine Sea. So patuloy ang tensyon. 'Di ba? Hanggat hindi kinikilala ng China na ang Pilipinas ay merong karapatan dito sa West Philippine Sea sa 200 nautical miles ng Pilipinas, mga tol. O yan alisin natin yung Amerika, sabihin natin Amerika hindi nag-e-exist sa mundo. Pero ang China nandiyan dyan, 'di ba? Nangaangkin ng mga teritoryo, magulo pa rin. Magulo pa rin, mga tol. Pero tingnan nyo, kapag ang China, for example, ang China, inirespeto niya yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nirespeto niya, o anong magiging dahilan ng US para manghimasok pa rito? Wala na, di ba? Kasi yun lang talaga problema rito, mga tol kung naglalabanan sila kung sino mas mataas ang ekonomiya sa kanila, may pakialam pa ba tayo dun? Wala na Kaya lang tayo ngayon nagkakaroon ng issue rito dahil nga hinaharas tayo nitong mga Chekwa. Yun ang problema sa kanila. Kasi ang nangyayari tuloy, mga sangkay, parang, ito kakampi ko. O lagot kayo, kakampi ko to. Ang Amerika, kakampi ko ang Pilipinas. Bahala kayo. Digmaan kung digmaan. May Pilipinas naman kami. Ang China naman, andito naman yung andito naman yung mga, andito yung Iran, andito yung North Korea.
So, kailangan ayusin nila. Kayong dalawa, ayusin nyo yung mga ginagawa nyo. Parehas kayo mahalaga. O halimbawa, nagkasundo ang China at saka Amerika. For example, bati na sila. Kung ano na sila, yung trade partner nila talagang bati na sila. Sabihin natin na magkaayos na ang Amerika at saka China. Pero isa pa rin ang gusto ng China. Aamin ng 90% ng South China Sea. Pinapaalis pa rin nila etong mga Pilipino. Bati sila ng Amerika. Sabihin natin magkakampi sila o magkaalyado na sila. Pero ganun pa rin, pinapaalis pa rin nila ang mga Pilipino dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Winawater cannon pa rin nila tayo. Sa tingin nyo may kapayapaan pa rin? Wala eh. Wala pa rin mga tol eh. Pero kawawa na tayo doon dahil wala na tayong kakampi. Sabihin natin bati na sila ng Amerika. Sinabi ng Amerika, hindi na kami mangingelam dyan. Partner na tayo, China, hindi na kami mangingelam sa Pilipinas. Wala na yung namin, wala na yung economic wala na yung treaty namin. Ngayon ng China. Sa tingin nyo magiging payapa rito sa South China Sea? Andiyan pa rin sila, gusto pa rin nilang kunin yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Wala, tension pa rin mga tol. 'Di ba? Tension pa rin. Pero itong tunggalian yung dalawa, sana may responsible manner. Huwag niyong kakalimutan na dapat kayong dalawa ay hindi para manggulo sa mga bansa o sa ating planeta, kasi pwede po talaga, both of them, pwede sila magdulot sa isang malaking digmaan, mga sangkay. Kaya nga po ito yung binabantayan ko, itong dalawang bansang ito. Sabi po dito, the President also said, nations in the Indo-Pacific must reject any attempt to deny their strategic agency, especially by force, that seeks subordinate the former's interests to those of the latter. So ngayon mga sangkay, marami pong nabanggit po dito si BBM na mahalagang impormasyon na dapat malaman hindi lamang po ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Lalong-lalo na po yung pinanindigan niya na dapat sumunod daw po ang China at ang lahat ng mga bansa pagdating po sa international law. Yun ang pinaka-punto sa lahat, mga tol. Yun ang pinaka-problema. Ang China ay hindi kinikilala ang international law, kaya meron tayong tensyon at kaguluhan dito sa Indo-Pacific region. Marami silang kalabang bansa. Actually, wala naman tayong pakialam kung kalaban nila ang India. Wala naman tayong pakialam kung may kalaban pa silang ibang bansa. Kaya lang tayo nagkakaroon ngayon ng tensyon laban sa kanila dahil yung sarili nating bakuran inaangkin nila. Sa kabila na meron ng hatol ang Permanent Court of Arbitration, meron ng sinasabi ang UNCLOS, at meron ding sinasabi ang international law na patuloy nilang nilalabag. Ngayon, nasa sayo na lang yan kung ano maiisip mo. Sino ang ugat ng kaguluhan dito sa atin sa Indo-Pacific o dito sa South China Sea? Sinong ugat ng kaguluhan dyan, mga tol? Diba? Maraming mga bansa rito, mga tol, pero sino nangahara sa atin? Sino nagpapakita ng kabulastugan? Diba? Sino ang nagpapalaya sa atin at sino umaangkin ng lahat ng mga resources natin dito? Walang iba, mga tol, itong bansa ng Chekwa. Sila rin yung mahilig magpakalat ng mga spy sa iba't ibang panig ng mundo, mga tol. Diba? Wala, komunista sila . Well, anyway, mga tol, tulad nga ng sinasabi natin lagi, hindi natin kailangan maging attorney o hindi natin kailangan magkaroon ng mataas na degree para malaman at maintindihan natin itong mga ganitong bagay. Oo, tama si PBBM. Kailangan mag-aayos itong China at Amerika at kailangan i-resolve nila yung issue nila sa maayos na paraan. Pero mga tol, kahit alisin natin ang Amerika sa picture, kung talagang ganun pa rin ang ugali ng China sa pagkamkam nila ng mga resources na hindi naman kanila, problema pa rin sa atin yun. Dahil nga, mas malala pang ang problema dahil halimbawa magkasundo na sila ng Amerika, wala na tayong susuporta sa atin. Wala na susuporta. Siguro hanap tayo ibang bansa o yun naman ngayon na makakalaban nila, magulo pa rin. Kailangan talaga magbago ng China. Yun lang. Now, hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.